morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating buti programang, thank you so much, mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan makabayan, akalang mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Monday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 49 na mga comments. Nandyan rin si Sampagita, meron siyang 47 na mga comments. Condrado Amugawin, meron siyang 33 na mga comments. Nandyan rin si Lenny Balmonte, meron siyang 13 na mga comments. And Lito Bungalan, meron siyang 11 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong like, lagi nisi-shares ng ating mga videos at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan nanguna si End Times Rapture. Nandyan rin si Maria Medasiplon, Nonel Foreign Hairs, Mamandawi Steve Cebu, Maria Cristina Fernandez Manimbao. Nandyan rin si Noel Narcida, Mones Borromeo, Maria Maricho Frianeza. Hi to Elizabeth Celes, Jake Melendez, Marilyn Digma, Martel T. Nandyan rin si Leonardo Blue, Elmer Pinaranda, Eme Mapalad. Nandyan rin si Shine, Gladizel Louie, and hi to Marilyn Ortiguero. At syempre, pasalamatan natin ang nabigay sa atin na super thanks or pang snacks si Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Marjorie Minsais, nabigay sa atin ng $3 Australian. Thank you so much. At syempre, hindi rin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, mukha yatang 2 vlogs na wala si Sir Ivan, no? Sakto ba? 2 days bang wala si Sir Ivan? Kasi nga, the other day mga kababayan ko, meron hong festa. Yes, festahan dito sa amin sa Leyte. At saka, meron mong pinuntahan mga kababayan ko, noong una, isang barangay. Sa isang barangay, 2 pamilya po ang pinuntahan ni Sir Ivan. Yes, 2 pamilya. Yun po sila yung ating viewers at saka followers mga kababayan ko. And also, after po doon sa isang barangay, nagbakay rin po si Sir Ivan sa isang barangay mga kababayan. So meron pong isang pamilya na pinuntahan doon. The same pa rin po, viewers natin saka subscriber. Kinagabihan mga kababayan ko, meron kasing barangay dito na nag-invite sa atin ni Sir Ivan na gabi ang kanilang kainan mga kababayan. So nandun na naman po si Sir Ivan, kinagabihan. Nawala yata yung diet natin eh. Pero enjoy mga kababayan. So ang ating pinuntahan lahat, yun po sila ang mga viewers natin. Yes, kasama niyo po ng mga viewers po. At saka sila po ibinisita ni Sir Ivan. Parang naging instant celebrity nga si Sir Ivan eh. Parang naging instant celebrity, nakakahiya talaga eh. Baka si Ivan, I'm not used to it.
'Di ba? Vlogger lang ho si Sir Ivan, tsaka political vlogger. Hindi naman tayo po artista. Pero napunta ako doon sa mga barangay mga kababayan ko, parang naging instant celebrity si Sir Ivan. So, thank you so much nga pala, no? So, kinaumagahan mga kababayan ko, kahapon, no, meron na pong birthday na pinuntahan si Sir Ivan. Kainan na naman. So, nawala po ang diet na Sir Ivan. Okay? So, I am very sorry. But anyways, babawi po si Sir Ivan. So, anyways, mga kababayan ko, ngayong araw nga pala, no, Monday, yung mangyaring drug test po doon sa Senado mga kababayan ko, kasi nga ang mag-initiate niyan yung office ni Zubiri, ni Senator Zubiri mga kababayan ko. So yun po ang hamon ni Zubiri, kasi nga nakakahiya po yung nangyari diyan sa Senado na kung saan yung staff ni Robin Hood Padilla nahuli na meron daw di umanong hinit-hit na Mergin Makabayan or damo. So para malinis po yung pangalan ng konti ng taga-Senado Makabayan ko, so nag-initiate itong si Zubiri na daw ang buong staff niya or ang kanyang office Makabayan ko mag-undergo ngayong araw ng drug test. Sana yarin po ang gawin ni Robin Hood Padilla Makabayan. 'Di ba? Siguro ito yung dahilan kung bakit pinapatakas niya at saka pinagtatakpan niya yung si Ganja Montenegro Makabayan. Sakto ba? Ganja Montenegro? Yung si Nadia Montenegro Makabayan. Kasi nga instead na kanyang pasasagutin, 'di ba? Imbestigahan at saka meron pong mas maganda ho na hakbang na ginawa itong si Robin Hood Padilla Makabayan doon kay Nadia Montenegro. Well, kanya pong pinapatakas. 'Di ba? Ang kanyang ipinato doon o binigay niya, pinapa-absent niya muna makabayan, leave of absences. So alam niyo po yung leave of absence ni Nadia Montenegro with pay yan makabayan. Ibig sabihin, pinapatakas niya muna. Pinapatakas yan dito sa gagawing drug test ngayong araw makabayan. O di ba mautak talaga eh. Di ba nakakatawa talaga itong si Ruben Makabayan? Halatang halata kasi para hindi mabuking ang kanyang office. Kasi kapag mag-undergo ng drug test itong si Nadia Montenegro ngayong araw makabayan ko, posible hindi ito matatakasan ni Nadia. Baka magkatotoo or talagang ma-prove dito na taga-Senado na siya ay gumamit makabayan. Kaya ang ginawa ni Robin, pinapatakas niya muna. At para siguro mga kababayan ko, maiwas muna dito sa very controversial na kinakasangkutan ni Nadia itong si makabayan itong ginawa ni Robin Padilla. At para rin po, siyempre, pinapalamig muna ni Robin Padilla yung sitwasyon makabayan ko at para hindi ma-interview na mga mainstream media itong si Nadia Makabayan. Kaya pinapaiwas niya muna. Hindi pa rin po makalusot itong si Robin Makabayan. Bakit si Ivan? Kasi kahapon mga kababayan ko, meron kasing inilabas na letter itong si Tito Soto, si Senator Tito Soto Makabayan. So, siya po ay nagpadala ng letter doon kay Chis Escudero. Ito po ay kaugnay, connected ito sa gagawing drug testing buo. Lahat ng mga senador, lahat ng mga staff ng senador mga kababayan ko na dapat daw mag-undergo ng drug test. So ito po yung letter inilabas kahapon mga kababayan ko. According dito, dear Senate President Escudero, last August 13, 2025, several news articles circulated regarding an alleged use of marijuana within the Senate premises, particularly on the 5th floor. Kasi yung 5th floor ng mga kababayan ko, doon daw yung floor kung saan itong office ni Robin Hood Padilla. In 2018, the Senate conducted a mandatory random drug testing in accordance with RA 9165 or Dangerous Drugs Act of 2022. So, yun po makabayan ko. Ibig sabihin nun, merong in-request itong si Senator Tito Soto doon kay Chis Escudero na dapat mag-undergo ng drug test ang lahat ng mga senador, pati po yung mga staff ng mga senador makabayan. Ito yung isa sa dahilan kung bakit pinapaiwas muna, pinagtatakpan, pinapasibat muna ni Robin Hood Padilla yung si Nadia Montenegro makabayan. O, di ba? Sana yan po ang gagawin
natin ni Robin Hood. Dapat siya na mismo ang mag-request at saka sa kanyang sarili na ipresenta niya na walang problema, ako po ay magpapadrug test at saka kasama ko ang aking mga office or staff ng aking office. Dapat ganyan. Pero hanggang ngayon mga kababayan ko, wala pa rin pong sagot itong si Robin Hood Padilla. Pero ang kanyang ginawa mga kababayan ko, nilinisan. Nagpagubit siya ng kanyang buhok, itong si Robin Hood Padilla mga kababayan ko, tapos tinanggalan niya ang kanyang bigote. Bakit kasi Ivan? According sa kanya, kung bakit siya nagpagupit mga kababayan ko, tapos tinanggal rin po ang kanyang bigote daw, ito daw ang kanyang gift sa kanilang anniversary sa kanyang asawa, itong si Mariel Rodriguez mga kababayan. Gift daw ito sa kanyang asawa. Kaya itong si Mariel, happy, nagpost agad doon sa kanyang Facebook account. So yun po, na pictures mga kababayan. 'Di ba? Para sa atin na tayo po'y marunong gumamit ng critical thinking, alam natin taktos tong ginawa ni Robin Padilla. Para siya ngayon ay nagmukhang artista, hindi ba senador? Hindi ba senador si Ivan? Well, mukha lang, artista. Pero sana, magiging mukha na senador makabayan. At saka sana daw yung, dahil napaganda na siya na kanyang mukha makabayan ko, kasi nga, di ba, siguro, siya po ay napuruhan doon sa sinabi ni PNP Chief General Torre na lahat ng mga adik mukhang pangit makabayan. Di ba? Lahat ng adik ay pangit. Kasi nga, di ba si Robin Padilla lately lang, parang super stress talaga eh. Parang nawala na yung kanyang kagapuhan noon. Alam natin, yung time pa po na si Robin Padilla, siya pa isang artista makabayan, or hanggang ngayon, talagang gwapo eh. Tisoy yan eh. Di ba? Tisoy na bad boy. Di ba? So, biglang nawala makabayan noong time na po na itong si Digong ay nakaproblema na, nandun na sa dahig, at saka maraming controversial na nasangkot itong si Robin Padilla, super stress na si Robin Hood na wala ang kanyang kagapuhan mga kababayan. Lalo na nung napahaba na siya ng kanyang buhok, tas meron na po siyang bigote mga kababayan. Baka siguro, yun na po ang epekto ng MJ mga kababayan. Siguro siya po'y pinaparinggan ni General Torre. Diba? Namukha na siyang parang merong sinabi yan ng mga kababayan natin, parang namukha daw pulabok yata yon, or basta something na word po na nakatawa mga kababayan. Yun po'y galing sa mga kababayan natin. Okay? So ito po ang ginawa ni Robin Hood kahapon, siya'y nagpagwapo mga kababayan. Sana rin ang kanyang utak pinagapuhan niya mga kababayan para mamukha ditong senador. Hindi yung mukha lang na mukhang artista lang, dapat siya na rin po dito ay magbukhang senador makabayan. So ngayon, pupuntahan natin yung nangyari last Thursday. Dito tayo kay Sara Duterte makabayan. Iiwanan muna natin ng konti itong issue dyan sa Senado. Tapos babalikan natin mamaya. Dito muna tayo po sa nangyari last Saturday ni Sara Duterte makabayan ko. Di ba siya po nagpunta doon sa Kuwait? Kasi nga siya po ay nagrally doon, siya po ay namumulitika, siya po ay nambudol ng mga OFW. So while si Sara nandun sa Kuwait makabayan ko, merong problema sa Davao City. 'Di ba meron pong baha doon makabayan? Tas grabe talaga yung baha doon. Pero si Sara nandun lang, naglakwat siya sa Kuwait. Ang other pong presidenteng si PBM, busy sa pagtatrabaho. Kahit Saturday, kahit Sunday, hindi pinapalagpas ni PBBM kasi siya po dito ay naglibot-libot, nag-inspect sa mga flood control projects makabayan. Super busy ho sa pagtatrabaho ang ating presidenteng si PBBM. Si Sara naman, busy naman ho sa paglakwat siya doon sa ibang bansa makabayan. Nagrally doon. Pinodol ang mga OFW. Tas ang nakatawa dito mga kababayan ko, kasi siya po ay pinagtanggol dito ng OBP. Kasi according po sa taga-OBP mga kababayan ko, mandato daw ni Sara Duterte na kakausapin yung mga OFW mga kababayan. 'Di ba? Mandato daw ni Sara Duterte. Kailan pa? So according dito sa balita mga kababayan ko, dinipinsahan ng Office of the Vice President or OVP ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Kuwait bilang bahagi anya ng mandato nito na magipagpulong sa mga overseas Filipino or OFW. Sa statement ng OVP, giniit na opisyal ang biyahe ni Vice Presidente alinsunod sa batas at naaayon sa kanyang responsibilidad sa serbisyo publiko daw mga kababayan. O di ba? Mandato daw ni Sara Duterte
Vice President, nakakausapin daw yung mga distressed na mga OFW o yung mga kababayan natin po na mga OFW mga kababayan. O di ba? Parang plano yata dito o talagang pinalitan na ni Sara Duterte yung sekretary ng DMW na si Secretary Leo Hans Kakdak mga kababayan. Di ba si Kakdak, yung sekretary ng Migrant Office? Parang pinalitan niya mga kababayan kasi sinabi dito ng OBP, mandato daw ng Vice President na kakausapin yung mga OFW. Ano nga pala ang trabaho ng DMW mga kababayan? Di ba yan po mandato ng ahensya na yan para po tulungan, para po kakausapin yung mga kababayan natin na mga OFW. Hindi po ang isang Vice Presidente mga kababayan. Bakit yan sinabi na taga-OBP si Ivan? Siyempre, para magiging dito, parang pinabukhan niya na opisyal yung lakad ni Sara doon sa ibang bansa mga kababayan. Pero ang totoo niyan, ang kanyang lakad sa iba't ibang bansa, puro yan pamumulitika mga kababayan. Puro yan rally. Puro lang yan lakwatsa. Puro lang yan paninira sa ating gobyerno. Kasi nga kung papasinin natin ang mga speech ni Sara doon sa ibang bansa mga kababayan, napansin ba natin puro lang paninira? Tas yan ba ang mandato ng isang Vice Presidente na daw nagtatrabaho doon sa Kuwait para lang manira sa ating gobyerno? Gonggong talaga eh. Ginawa pa tayong tanga mga kababayan, ginawa pa tayong bata ng taga-OBP. Hindi naman tayo ipinanganak kahapon. Alam natin ang lakad ni Sara kasi nakikita ho natin yan sa social media. Pag-akala siguro ng taga-OBP mga kababayan na wala tayong Facebook, wala tayong mainstream media, wala tayong mga social media na pwede natin pagtingnan kung ano yung ginagawa ni Sara doon sa ibang bansa. Hindi naman tayo tanga na hindi makakatindi sa mga sinasabi ni Sara Duterte. 'Di ba? Ang goal niya para lang ibudol ang mga kababayan nating OFW. Ang goal niya para lang po sisiraan ang gobyerno natin para magalit ho mga kababayan natin sa ating gobyerno at lalong-lalo na kay President PBM. Correct I'm wrong mga DDS. Yan po ang target ni Sara Duterte. Tapos ngayon mandato ni Sara para kakausapin ang mga OFW. Tapos meron pong nangyari doon mga kababayan. Bakit sa Ivan? Napag-alaman natin na yun palang nangyaring event doon sa Kuwait kasi ngayon po ay inorganisa ng Maisog Kuwait mga kababayan. Yun pala ay merong bayad. Tas meron pang donation mga kababayan. O, di ba? Hindi lang entrance fee, meron pang donation. Saan kaya mapupunta yung mga kababayan? Tas ang nakakatawa pa dito, kasi nga yung kababayan natin na nabudol ni Sara Duterte na napunta doon sa event sa Maisog Kuwait mga kababayan, hindi pa nabigyan ng magandang pagkain. Kundi, according na nandun sa loob mga kababayan, tubig lang at saka prutas ang ibinigay sa kanila. O di ba nakakatawa talaga eh. Merong entrance fee, tas meron pang donation mga kababayan. Grabe no? Talagang pinagpirahan dito ng mga organizers ng Maisog Rally. Itong mga kababayan nating OFW. Pinagpirahan mga kababayan. Binudol na nga, pinagpirahan pa. Meet and greet ni Sara may bayad mga kababayan. Katulad po ito nangyari doon sa meet and greet ni Maharlika plus ni Harry Roque mga kababayan. Nalalaban natin yan. Di ba maraming nagrereklamo kasi daw yung meet and greet ni Maharlika at saka ni Harry Roque merong bayad mga kababayan. Not just bayad, meron pang solicit, meron pang donation. O di ba mga bodol talaga eh. Kasi nga sa pagkakaalam ko mga kababayan ko, lahat ng mga lakad ni PBM kapag meron siyang meet and greet sa mga Filipino communities natin sa iba't bansa na pinupuntahan niya, di ba wala namang ganyan na sinisingil mo yung mga kababayan natin mga OFW? Wala hong ganyan na sinisingil mo yung mga Filipinong residente kung saan nandun si PBM at makaroon dito ng meet and greet sa mga Filipinos communities. Walang bayad, libre ho. Pero bakit pagdating dito kay Sara Duterte, merong bayad mga kababayan? Diba? So, ipapakita ko muna sa inyo ito sinabi ng ating kababayan tungkol doon sa nangyari sa merong bayad yung meet and greet ni Sara doon sa Kuwait mga kababayan. For more details, let's watch this. Oy mga DDS, ano nangyari sa Kuwait?
sa Maisog. Ibig sabihin, kaya pa pinagbabayad. Akala ko ba kaya nagpunta si Inday dyan para mabigyan kayo ng support. Kasi nga, mga frustrated daw kayo. Kaya nagpupunta siya sa inyo. Uy, bakit kayo nagbabayad para dyan sa Maisog, para makapunta kayo sa event? Hala, tapos gutom daw, balita ko. Anyari. Kayo pala pinagkakikitaan no? Yung organizer, yung mayaman. Kayo naman, mga tangang vovo. Nakakaasar yung style ni ate mga kababayan. Nakakaasar talaga eh. Mas lalong mahilbat sa kanya itong mga DDS. Tingnan nyo, nagutom daw yung mga kababayan nating OFW na nabudol ni Sarah mga kababayan. Tas binudol ho ng Maisog, Kuwait. Dapat nga isumbong yan sila, may bayad gunggong talaga eh. So nga mga kababayan ko, nagbayad ho yung mga kababayan nating OFW para lang sa kanilang speaker na si Sara Duterte. Tas ganito lang po mag-speech mga kababayan. Tas sabi pa ng mga DDS, inspirational speech daw ang ginawa ni Sara mga kababayan. Inspirational speech, ma-inspire ka ba sa ganitong klase na speech mga kababayan? Marami ang hindi na nagising kaninang umaga dahil kinuha na sila ni Lord. Pero huwag ninyong kalimutan, tayong lahat binigyan tayo ng isa pang araw ng Diyos para magmahal sa ating pamilya, magserbisyo sa ating bayan, at tumulong sa ating kapwa-tao. Kaya kailangan natin magpasalamat para sa araw na ito sa ating mahal na Panginoon. Pangalawang pagpapasalamat ay ang ating pagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong imbitasyon sa akin na bumisita dito sa Kuwait. Ako po ay sobrang masaya at nagalak noong natanggap ko ang sulat ng ating organizers ng ating event ngayon na merong Thanksgiving na gagawin dito. O, di ba? Ganyan ba dapat magsalita ang gusto maging presidente mga kababayan? Di ba nakakaya talaga eh? Tapos dito pa sa sinabi ng ating kababayan po, sabi niya, parang teacher daw ng kanyang anak. Parang teacher lang ng anak ko nung kinder. Kinabahan kasi first time mag-speech. So nung nakita ho yan ng mga kababayan natin, nagreklamo sila. Lalo na yung mga teacher natin. Huwag ninyo i-compare si Sara Duterte sa mga teacher. Dahil kaming mga teachers are magaling dyan, lalo pag may master's degree. We do also teach our learners about public speaking. Iniinsulto nyo naman kami comparing to Sara Duterte. She can be compared to an amateur announcer sa mga barangay beauty contest. O di ba? Mas worse pa ho itong si Sara Duterte. Hindi siya natin pwede compare sa mga teacher kasi mas magaling pa ho yung mga teacher kaysa dito kay Sara Duterte mga kababayan. Tapos meron pang nagsabi. Sabi niya napakalayo daw ni Sara dito kay Congressman Sandro Marcos mga kababayan. 'Di ba nakita ho natin si Sandro Marcos, pasanin ho natin mga kababayan, during po sa kanya mga ambush interview, magaling talagang sumagot. Napakalayo ho ni Sara Duterte. Ito ang ating example mga kababayan. Sir, sa part po ng majority, ano pong masasabi nyo dito sa 2026 national budget? Paano yung magiging discarte ng House? At marami pang iba kasi inaasikaso yung House. Paano po magiging discarte sa... Well, maraming inaasikasong House, but as per the legislature, the most important piece of legislation for both the upper and the lower house is the passing of the national budget. So that will take priority and precedence over everything. We have already set a schedule with the Committee on Appropriations and the Chairwoman Mika Swan Singh to be able to make sure that the agencies are given the proper opportunity to brief the legislature as to their intentions and the amounts that they were allocated by the DBM to be able to justify what they will be spending and what programs they will be prioritizing in the coming year. It will be a grueling schedule, but budget season for the House is always a busy one.
And then, of course, pagdarating sa floor, pagdarating sa plenary debates, it will be the job of the majority leader and the Committee on Rules to make sure that those debates are done in an orderly manner. And so we've briefed at least the majority segment of the Committee on Rules to make sure that once the plenary debates start, everything is done smoothly. Madjo, your comment Yes. on the demolition job report po ni Senate President Chis Escudero, Kamara daw po yung tingin niya may Yan ba yung sinabi niya? Hindi naman yung sinabi niya. I saw his interview. That's not what he said. Some of the House members. I'm sorry? What did he say po ba? Well, he alluded to some of the members, but that's not the whole House. So let's just leave his statements at that. I don't really have anything else to comment, as SPGs and I talk on a daily basis. So Sir, ano pinakamalaking budget sa 2026? always education. That's constitutionally required. Always education. Confirm ko lang, sir, nag-request daw ang House daw ang nag-request na i-adjust yung schedule ng... Yes, tama. We asked the Senate if we could push forward, or rather push back the schedule by a week, just so that it's much less taxing on our members and of course on the Secretariat to analyze and make sure that everything on our end in terms of going through the budget is done in a timely manner. Sinabi talaga ng Secretariat, if we were to adjourn on October 3, hindi talaga kakayanin and we would be rushed. Much better that we were given an extra week, and we're thankful to the Senate that they did give us an extra week to be able to comb through the budget properly. We don't want to be rushed in this process, and neither does the Senate. Okay, so yan po sample sa interview ni Kong Sandro, mga kababayan. Napansin ba natin, di ba, malaki talagang pagkakaiba ni Kong Sandro Marcos dito kay Sara. Uncomparable, mga kababayan. Napakalayo talaga eh. Kasi nga, doon pa nga lang, di ba, nasa palpal ni Sandro Marcos yung reporter, mga kababayan, kasi nga iniba niya yung naratibo. Di ba, iniba niya kasi yung sinabi ni Chis, mga kababayan. Pero siya pa rin po inubuking ni Sandro Marcos. Yan po magalang po na leader. Yan po'y sample na role model bilang isang government official, mga kababayan, or kung nag-aambisyon ng mataas na posisyon sa ating gobyerno. Dapat ganyan, Sara Duterte. Isipin niyo ho, ambush interview niyan, hindi kailangan ni Sandro Marcos ng script, mga kababayan. Pero si Sara, siya po dito ay nagre-rely sa kanyang script na ginagawa ng kanyang mga staff, mga kababayan. Kaya nga ganyan the way sumagot si Sara, kasi nga kailangan niya ng script, at kapag wala siyang script, lagi siyang tumatumbling, mga kababayan. Napakalayo talaga eh, di ba? Agree ba tayo? Ang layo ho ni Sandro Marcos dito kay Sara Duterte. So, speaking of na tumatumbling, itong si Sara, mga kababayan, kasi meron siyang speech doon sa Kuwait na kung saan nakakatawa. But before that, i-shout out natin. Nandyan po si Erica Mapagmahal. Kasama rin natin si Michael Vinas, i-shoutout natin si M.E. Hi to Maria Marilyn Imbido Bautista, Josie Fajardo, kasama rin natin si Merson Tesoro, Chatuto, Miles Valdez, Janet Mazon, nandyan rin si Wilma De La Cruz, Cristita Ohori from Japan, hi to Roth Ibaresto, nandyan rin si Teresita Urbano, Henriita Ilarina. Nandyan rin si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilias, and Derek William Mayo. Ano yan, Sir Ivan? So, tungkol ito kay Sara, mga kababayan, kasi nga, sabi niya doon sa kanyang speech, nung kumain daw siya ng rice doon sa Kuwait, abay, naalala niya daw yung 20 pesos per kilo na bigas, mga kababayan. So, ang ibig sabihin niya doon, kumain daw siya ng biryani. Ang biryani, very popular ho yan sa Saudi, mga kababayan. Not just sa Saudi, kasi di ba meron na po sa Pilipinas. Kasi yung mga ibang lahi, mga kababayan ko, for example, yung nandun po sa Saudi, nandun po sa Kuwait, sa UAE. Kasi nga, yung biryani, mga kababayan, yan po'y very, very common ho na pagkain na ibang lahi doon sa Saudi area or sa UAE area, mga kababayan. Meron na rin ho sa Pilipinas. So first time niya daw nakakain ng biryani. Kasi nung nakita niya ang rice na ginamit ng biryani, mga kababayan ko, mahaba daw. Ganyan ba daw yung rice doon sa ibang bansa? Ang ibig niyang sabihin, mga kababayan ko, na ang ginagamit kasi na rice ng biryani, di ba yung basmati rice, mga kababayan? Di ba yung mga nandyan po sa Riyadh, dyan basta sa ibang bansa, mga kababayan, sa UAE, sa Kuwait, sa Qatar, di ba basmati rice po ang ginagamit ng biryani?
At saka meron kasi iba-ibang klase na biryani mga kabayan ko. Tapos masarap ho yan. 'Di ba? Nung nandun po ako sa Riyadh, nag-vlog mga kabayan, di ba pinakita ko sa inyo ng time po na kumakain kami ng biryani, kasama yung mga kasaman ko sa trabaho mga kababayan. Nalaban natin, di ba? Kumakain ho kami ng biryani. At yan po ang laging kinakain ni sa Ivan, halos araw-araw mga kabayan. Lalo na pag matamad ako na magluto. Oras lang po na biryani. Kasi nga, doon po sa aming accommodation mga kababayan, sa baba kasi, nandun na po yung restaurant ng Hindi or India. Nandyan po katabi niya yung Pakistani. Meron pong sa Yemen mga kababayan. At saka doon sa dulo, meron pong area doon sa mga Kuwaiti. So the same po, lahat ng restaurant merong biryani. Pero iba-iba po ang kanilang version mga kababayan. Pero ang gusto ko na version itong sa Pakistani, sakto ba sa Ivan, di ba? Nandyan po sa Riyadh. Ang pinakagusto ko na biryani mga kababayan ang Pakistan. Kasi hindi siya masyado ganun ka maanghang at saka hindi rin po siya mga kabayan. Yung basta hindi ko ma-explain, basta mas gusto ko yung version na Pakistani. Kasi yung sa hindi makabayan, grabe anghang talaga eh. Parang uusok na yung dila mo. 'Di ba? Parang uusok na yung bunga mo. Parang ayaw ipakain talaga eh. Kasi yung hindi, yung mga Indiano mga kabayan, napakahilig nila. Napakahilig nila sa mga maanghang. Ang Pakistani, medyo ganun-ganun lang. So, mas okay sa mga Pilipino yung version na Pakistani and also yung sa Kuwait mga kabayan. So dito, ipaparinig ko muna sa inyo kung bakit naalala daw ni Sarah ang 20 pesos per kilo na bigas ni PBM nung kumain siya ng biryani mga kabayan. For more details, let's watch this. Yung kinain ko kanina, naalala ko lang. Kasi naalala ko ang 20 pesos ang kilo ng bigas. So yung kinain ko kanina, nag-order ako hindi man ako usually kumakain ng rice. Hindi ako usually kumakain ng rice. Kasi pag kumain ako ng rice, ganito na ako laki. No joke. Sobrang pigil talaga ang pagkain ko. Dahil kung pabayaan ko ang sarili ko, hindi na ako matabunan ng podium na ito. Lampas ako dito. So kanina, nag-order ako ng rice kasi kailangan ko ng energy na makipagpicturan sa inyo. Pagdating nung rice, ang haba niya, bakit ang haba nun? Kinabahan ako sa kanya, baka siya, artificial intelligence na, na rice. Para siyang pasta, uy! Diba? Ganyan kahaba. Kabahan ka eh. Bakit ganito ito? Hindi tayo makakataba. Ma'am, yung kanila ma'am, isang plato ganyan ma'am. Hindi pa rin ako tataba nun? Pag inumpos ko yan, isang plato? Sure? Sunod? So kaya ganyan kalaki ang kanilang serving ng rice kasi hindi siya makataba. So dapat kinain ko lahat yun para mabusog ako, ganon. Kasi dinahandahan ko pa siya eh. Hindi naman totoo na hindi nakakataba mga kababayan. Yung basmati rice, nakakataba ho yan. Napasa ba natin yung ibang lahi, malaki yung tiyan? Diba? Fake news yun. Pareha pa rin ho sa rice natin, yung basmati rice mga kababayan. Nakakataba pa rin ho yan. So kung naintindihan lang ng taga-Kuwaiti ang sinabi ni Sarah Makabayan tungkol doon sa basmati rice na sabi niya nakakaduda daw, nakakatakot Makabayan. Diba malaking insulto ho yan? Malaking insulto ho yan sa taga-Kuwaiti ang sinabi ni Sara Duterte mga kababayan. Bakit sa Ivan? Kasi siya po'y nagdududa. Diba? Baka daw siya ay... Alam lang natin ang kanyang iniisip. Baka daw siya masira, baka may problema kapag kakainin niya. Kasi siya ay nagdududa mga kababayan. Kung naintindihan lang siya ng taga-Kuwaiti, pero buti na lang, wala pong taga-Kuwaiti ang nandyan mga kababayan. Kasi puro lang ho mga Pilipino nandyan. Kahit nga isang Kuwaiti official or government official mga kababayan, wala ngang napakita dyan sa rally ng maisog mga kababayan dyan po sa event ni Sara Duterte. Di ba ang event nila is Thanksgiving? Thanksgiving, bakit Thanksgiving si Ivan? Kasi siya po'y nagpapasalamat sa mga kababayan nating OFW na Thanksgiving daw na hindi natuloy yung impeachment trial dito kay Sara Duterte. Kaya po dito ay napa-event ng Thanksgiving mga kababayan. O diba? Ulitin na po natin dito. Malaking insulto ho yan sa taga-Kuwaiti yung sinabi ni Sara tungkol doon sa basmati rice mga kababayan.
bakit sinabi ni Sara yung 20 pesos per kilo na bigas makabayan? At saka saan doon ang insulto? Naalala ba natin, di ba, noong time po na nag-release ang ating gobyerno ng 20 pesos per kilo na bigas, naalala ba natin kung ano ang kanyang sinabi makabayan? At saka kung ano yung paninira niya sa 20 pesos per kilo na bigas ni PBM? Di ba sabi niya hindi daw makain ng tao, pagkain daw ng hayop makabayan? Di ba? Naalala ba natin yan? Pagkain daw hayop ang 20 pesos per kilo na bigas. At yun po ang kanyang ibig sabihin doon, na yung biryani, yung basmati rice doon, sa tingin niya parang pagkain hayop makabayan. O di ba kung nakagets lang yung mga OFW doon, magagalit yung mga nandun sa Kuwait makabayan. Kung nagets lang kaagad, syempre sila ay tanga, sila ay bobo, saka napakabulag makabayan, hindi nila kasi inintindi yung sinabi ni Sara. Kasi nga, kung naalala lang nila na sinabi ni Sara na pagkain hayop, pagkain baboy, yung 20 pesos per kilo na bigas ni PBM, maintindihan nila ang ibig sabihin ni Sara. Na yung biryani, yung basmati rice doon sa Kuwait, pagkain hayop makabayan. Yan pong ibig sabihin niya. 'Di ba? Pinalusot lang. Nakita daw na siya daw ay nagdududa kung bakit daw mahaba yung rice makabayan. Siya ay nagdududa baka daw artificial. Kasi siya ay nasanay doon sa Davao City mga kabayan ko na kung saan na meron kasing mga piki na bigas sa Davao City mga kabayan. At ito po ang ating ebidensya. Nakitaan ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng mga gamot at plastik ang naunang nireklamong Dumanoy peking bigas sa Davao City. 3 kemikal ang nakita. Ang 2 sa mga ito, mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng gamot. Pero ang mas nakababahala, ang isa pang kemikal na kung tawagin ay dibutyl phthalate na ginagamit sa paggawa ng plastik. The studies on dibutyl phthalate is traditionally found in animal studies where it can cause mutagenicity and may cause cancer. But this is not really found in human, but we extrapolated it that it is best avoided. And many countries around the world have slowly been putting measures to limit the level of phthalates in products. Kung saan galing at paano ginawa ang peking bigas, hindi pa rin malinaw hanggang sa ngayon. Pero iniimbestigahan na raw ito sa pangunguna ng Department of Justice. Bantay sarado na ng National Food Authority ang merkado. Pinakita rito na nag-post na si Rafael Franco na peke ang nabili nilang bigas. Pagmasdan nyo ang bagsak ng bigas. Plastic, hindi tunay na bigas. Unang testing ko, bilog ako. Oo nga, sabi ko. Kinabahan na ako, tumalbog. Inulit-ulit. Kaya siguro na ayaw ni Sara Duterte yung 20 pesos per kilo na bigas ng ating gobyerno makabayan kung bakit niya sinisiraan yon. Kasi siguro mas prefer niya yung bigas nila doon sa Davao City na piki makabayan. Baka siguro doon siya sanay. Hindi siya sanay sa 20 pesos per kilo na bigas ng ating gobyerno, sanay siya doon sa piki na bigas na nandun sa Davao City makabayan. O, di ba? So ngayon, merong nakakatawa. Ano yan sa Ivan? Kasi nga nakita natin na mas marami pa pala yung kanyang mga bodyguard kaysa sa mga OFW na punta doon sa kanilang rally makabayan. That's very, very OA, no? Tingnan nyo, napaka-OA talaga eh. Parang halos nilang takpan na ng sako ito si Sara makabayan. Mas maganda siguro, tinakpan na lang nila ng sako itong si Sara Duterte. Grabe yung security. Tapos tingnan na natin si PB mga kababayan ko. Every time na meron siyang meet and greet or meron siyang event or pinupuntahan po doon sa ibang lugar, ganyan ba kahigpit ang security ni PBM? Diba? Hindi yung ganyan. Yan kay Sara, super OA talaga eh. Tapos ang pinuntahan na nila, closed na rally makabayan, closed na rally. Tapos ganyan kadami ang security. Hindi naman ganun kadami ang nabutahan doon sa rally. Mas marami pa ho yung mga upuan at saka yung mga security kaysa sa nabutahan doon na mga OFW makabayan. Super OA talaga eh, nakakatawa makabayan. Tapos yung mga security na yan, binayaran ho yan ni Sara Duterte. O di ba tayo ang nababaya dito sa mga security ni Sara Duterte para lang mag-rally sa ibang bansa makabayan?
Grabe talaga eh. So anyways, i-shout out muna natin. Nandyan po si Evelyn Garcia. Hi to Lito Bungalan. At saka shout out daw sa Bungalan family na nandyan sa Muntinlupa City. Hi to Felma Cabato. Nandyan rin sa Mones Borromeo. Tony De Los Reyes. Shirley Rizman. Abing Sulit. Hi to Sally Abuan Mills from Australia. Nandyan rin si Espernito. Anime Lover. Nandyan rin si Alex Marso. Ferdi Santos. I-shout out natin si Lori Manuel. John Antonio Abon. Nandyan rin si Aubrey Romero, Paterno Bindana, and hi to Samot, Sari, at iba pa. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang interview ni Atty. Claire doon sa One News Makabayan. Ang ganda po ng topics. For more details, let's watch this. Hindi ka napipikon? Hindi. Kasi pag napikon ako yung talo eh. Hindi ba mas maganda yung feeling na kayo yung mapikon sa akin kaysa ako yung mapikon sa inyo? Kasi at least kaya ko matulog na mahimbing kasi hindi ako napipikon sa inyo. Your personality is hindi talaga kayo napipikon? Siguro kapag ka lang may maling ginawa. May maling ginawa to the point na merong rights na na-violate. Was there any specific comment na paulit-ulit sabihin natin o kahit minsan lang na comment na medyo napikon kayo o nasaktan kayo? Nag-iisip ako eh. Wala pa yata. So Wala pa yata. Kaya pa. Matibay ang sikmura mo para sa mga bagay-bagay na ganito. Kailangan eh. Kasi hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Kasi pag pinanghinaan ako ng loob, paano ko pa malalabanan yung mga fake news? Di ba? Alam mo naman ang tawag sa'yo sa social media, di ba, ng mga nagko-comment, Ante-Claire. Marami. is that something na natutuwa ka, naaliw ka, o medyo, do you take it as a compliment or as a... I don't know. Hindi ko ma-feel kung okay siya o hindi. Neutral lang siguro. Kung tinawag niyo akong Ante-Claire, okay lang. I don't care. Okay. It's very parang early on when you came in as a anong tawag ang Press officer. As a press officer. Ang napansin ng mga tao parang ito ang Malacanang under BBM is on attack mode. Was that the marching orders from the palace, from the president? I did not receive any marching order to be an attack dog. What was given to me is to fight fake news. Yun talaga yung una eh. Kasi ang dami talagang lumalabas na fake news na naguguluhan din yung mga kapwa natin Pilipino. Kasi sabi nga natin, pag ito lagi nasa utak ng mga kababayan natin na puro fake news, mas mahihirapan sila mag-decide. At ano na yung paniniwalaan nila, totoo ba to o hindi. So that's one of my tasks, to fight fake news. So attack dog, I don't consider myself as an attack dog. Defend dog, maybe. Pwede. Mas gusto mo yon? Kasi hindi ako nag-attack eh. Okay. Ang ina-attack nila yung Pangulo eh. So what should I do? Defend the government, defend the president. So sinabi, anong unang tanong sa akin, I will not forget this, it's from Maricel Halili. First time. Reporter namin dito sa News 5. That's right. Sabi ko, history ka sa akin. Sabi ko, may history ka sa akin. Sabi ko, ang unang tanong niya sa akin is, if I'm not mistaken, parang the president is gearing towards dictatorship, something like that. So, it is an attack on the president. On the president. So what should I do? I have to defend. So what can we expect from the former president? To create intrigues and to plant evidence. So, bakit ko nasabi yun? He admitted that. Hindi yun galing sa akin. Those were his words. So, di ba? You're just creating intrigues against the president. So, kaya siguro sinasabi lang, attack dog ako. I'm not. They were the ones attacking the president. You're there to defend. Yes, of course. That's my job. And was that the marching order? Or the marching order was phrased in the word fight fake news? Yes, fight fake news. So, but the very word fight, Yes. medyo aggressive yung word na fight. I have Lalaban. to. Kasi every Filipino has the obligation to fight fake news. Hindi lang ako. Lahat tayo dapat, including the media, dapat pag alam nating fake news yan, i-call out na natin yan, that's fake. At the same time, you are also being accused of
saying things that are less than accurate. For example, I'll just go back to a recent example. Itong trip ni Sara Yes. Duterte abroad na sabi mo, papunta siya sa isang country, yung pala nandito lang siya. Yes. I know you've answered this, but I wanna Yes. see how you answer it now. Actually, hinahanap ko kung saan galing yon. Because very clear, yung sinabi ko sa briefing. Ang sinabi ko, nung tinanong tayo, hindi po alam nung OVP spokes kung nasaan ang Vice Presidente. Ano po ang maaaring komento ng palasyo? So, ang sagot ko, wala po tayong impormasyon patungkol dyan. At ang kausap po natin ng Office of the Executive Secretary, ang kanyang travel authority lang ay July 5 to July 28, going to the Netherlands and South Korea. Pero may nabalitaan po tayo na siya ay pupunta or pumunta sa Kuwait. Pero as we speak, ito yung words ko nasa video yan, as we speak, wala pa po tayo nakikita o wala po sila pang naihahain sa pag-request ng travel authority. Now, sinabi, fake news ako. Sinabi din ni Vice Presidente na I'm just creating up or making up stories. At sinabi ko doon na nag-travel siya. That's past tense. Pumunta or umalis siya going to Kuwait. So, hinanap namin saan nang galing yung fake news na yon. Kasi finid yon kay Vice Presidente. So, pinick up ni Vice Presidente. Kaya sabi ko nga, be careful. Dapat careful siya sa pagsagot because siya yung nagiging source ng fake news. Dahil siya yung sumasagot Na-trace namin. Yung aking video, in-splice. Kanina, tinake up namin yan sa briefing. Pinakita namin yung TikTok or hindi ko alam kung TikTok ba yon na in-splice yung word ko instead na sinabi natin na may balita po tayo na pumunta siya or pupunta siya sa Kuwait. So, tinanggal yung wala tayong informasyon, tinanggal din yung word na may balita po tayo. Pero ngayon, wala pa po talagang travel authority. In-splice. So what you're trying to say is yung statement mo na original, hindi mo sinasabing alam ko kung nasaan siya. Ang sinasabi mo, may narinig ako o may balitang ganon. Yes. At saka wala kang alam na specific information. Yes. Because, bakit natin nasabi may balita? Because I was interviewed Saturday, that's August 2. Alis po ang Vice Presidente ng August 8 going to Kuwait. So, tinanong kung ano yung aking opinion. Sabi natin, kung yan yung gusto niya, wala naman tayong magagawa dyan. At wala tayong alam kung personal trip yan muli. Okay, so, at si Vice Presidente rin yung nagsabi before sa kanyang interviews, parang if I'm not mistaken, that's June 30. June 29, June 30, basta meron siyang briefing, sinabi niya na naka-schedule din siya ng August 8 ng Kuwait. So most probably, yung nagtanong sa akin, sa isang interview, baka doon galing because of her own admission na may balak siyang umalis ng August 8. Okay. You joined Malacanang at a time na medyo, how would we say this? Na medyo masasabi na bumababa yung popularity, yung satisfaction rating ng Pangulo. Dumadami yung kalaban. Umiinit yung politika. Okay? May lalong tumitindi yung away with the Dutertes. Hindi ka ba natakot pumasok sa ganung sitwasyon? Hindi. Kasi, dapat bang matakot? Kasi if you will just tell the truth, parang wala naman dapat katakutan. Kasi parang papasok ka sa gulo. Didn't you feel that na may gulo kang papasukan? Pero di ba dapat kapag may gulo, mas dapat kang pumasok para mas maging maayos. Okay. Kasi kung hindi tayo papasok at patuloy yung maling kwento laban sa Pangulo at laban sa gobyerno, hindi ka makakatulong sa taong bayan. Hindi ka makakatulong sa bansa mo. Okay. The recent survey show na medyo nag-improve yung yung satisfaction rating ng Pangulo. Do you think, to what do you attribute this? Unang-una, syempre sa Pangulo. To the palace press officer or a combination of many things? Siguro sa lahat. Na naging trabaho na lahat ito. Pero of course, sa Pangulo kasi, yung first 3 years niya kasi, siguro nandoon pa yung mga tao na hindi pala magtatrabaho for the government. Can be. Tapos ngayon na iba napalitan na alam niya na magtatrabaho for the government and for the country, siguro mas gumaganda yung trabaho ng administrasyon. Tingin mo? Oo. Okay.
one of the people, new additions to the cabinet is DOTR Secretary Vince Dizon. And it would seem, medyo, since he came in, and we know the style of Vince, talagang may visibility siya, umiikot siya ng MRT, ng mga kalsada. Is Vince, does Vince have a major impact in the way things are being done now in the administration? Do you think? Siguro, May impact si Vince Dizon? May impact in a way kasi nakita natin na kailangan para talagang makita ng tao yung trabaho. Kasi kung mapapansin mo yung Pangulo for the past 3 years, hindi siya nakikita kahit nagtatrabaho eh. Parang hindi siya yung maganon eh. Yung papakita sa tao talaga, nagtatrabaho siya. When in fact, ang dami niyang trabaho. Pero ngayon, nung na-realize niya, di ba sabi niya, kailangan talagang makita ng tao na nagtatrabaho tayo. So, with the help of Sec Vince, nakikita talaga. So, yun, kailangan talagang ipakita ng Pangulo na we are really working for you. For example, Mount Kamuning, yung pedestrian overpass na yan. Dati, hindi papansinin ng Pangulo yan. Mas matatalinong tao, sabihin na natin, would say na hindi trabaho ng presidente yan. Ngayon, naging concern ng presidente. Do you agree with that? Sabi nila, tingin mo, yan ang kailangan, pakita ng presidente ngayon? yes, kasi inuna ng Pangulo, ito pansinin natin na hindi malamang talaga nakikita ng karamihan. Anong inuna ng Pangulo for the past 3 years? Ayusin ang agrikultura, magbigay ng mga machinery, ayusin yung mga lupa, irigasyon. Hindi ito masyadong nararamdaman ng ibang tao. Pero bakit nararamdaman natin ngayon na maganda ang ani ng mga farmers? Kasi inuna niya yung mga ito. Pero hindi ito nakita. So sabi nga ngayon, may mga proyekto na malakihan, pero may mga problema na maliit na dapat din pinagtutuunan. Mga maliit na akala natin maliit, pero sa mga taong bayan, malaki yon. So may mga bagay na dapat mong isolve, kahit maliit siya, pero mararamdaman mo yung impact sa tao. Okay. One of your critics, si Sabina at si Ma'am Malu Tikia, would say that it's not enough for a palace press officer to defend, let's say, huwag natin sabihin maging attack dog, to be a defend dog, okay? Hindi sapat na yun lang gawin ng isang palace press officer. Kailangan pinapakita rin ng palace press officer na ibabalita, na i-amplify yung mga nagawa ng administrasyon. What can you say about that? Are you able to amplify the accomplishments and achievements of this administration? And if I ask you right now, what do you think would be the single biggest accomplishment na may impact sa ordinaryong Pilipino? Una, sasagutin ko muna about this Malu Tikia. Unang-una, I believe she is a propagandist of the Dutertes. May nabanggit ba siya na kamalian ng mga Dutertes? Even to the point na minura ng Vice Presidente ang Pangulo, pinagbantaan ang buhay ng Pangulo ni First Lady at saka niya House Speaker. May nadinig ka ba na pagpuna mula kay Ms. Malu Tikia? So what can we expect from her para magkomento sa akin? Unang-una, di ko na kailangan sabihin sa kanya kung ano yung mga programang ginagawa ng Pangulo. Manood na lang siya sa RTVM, sa PDB4, at sa Radyo Pilipinas, at yung everyday briefing ko para malaman niya kung anong ginagawa ng Pangulo. I-compare na lang natin. Total, siya naman nagbanggit niyan. Anong ginawa ng Pangulo as compared sa Vice Presidente na laging nasa abroad? Yun lang. Yun ang tanong mo sa kanya. Di ba? Manood lang siya ng programa. Bakit ka kailangan kong i-enumerate? Lahat ng tao, pag nanonood ng aking press briefing, alam nila ang ginagawa ng Pangulo. So, personally, what do you think is done? Yung isang accomplishment or achievement o ginagawa, kahit hindi pa tapos, na tingin mo may epekto sa buhay ng ordinary Pilipino? Ang unang-una... What do we need to know? Ang unang-una, tingin ko alam nyo naman na nabigyan talaga natin ng pagkakataon ng mga kapwa natin bumili ng murang bigas. 20 pesos kada kilo. Ngayon, mismo ang Pangulo, siya ang lumalaban sa korupsyon. Malaking bagay ito. Although talagang trabaho niya to, pero bihira sa Pangulo
ang pwedeng kumalaban ng kapwa niya public servant para lang ipakita sa tao na dapat ang pondo ng bayan sa tama na pupunta. Pangatlo, ang pagiging matapang ng Pangulo para ipaglaban ng ating teritoryo, ang ating sovereign rights, ang maritime rights natin na hindi natin nakitaan nung nakaraang administrasyon. Yan palang legacy na yan sa Pangulo. Una pa lang niyang pinutol yung floating barriers. Dapat matandaan ng mga mangingisdaya at ng mga taong bayan ano ang ginawa ng Pangulo para ipagtanggol ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Okay, sabay kayong pumasok sa PCO ni Secretary J. Ruiz. Ngayon, we're on our 5th PCO Secretary, but you stay behind. Does this mean that they're happy? Malacanang is happy with your performance? Why do you think Sana. I hope. Secretary J nawala at ikaw naiwan? Naku, mahirap sagutin yan. Mahirap sagutin. Basta ako, I'm just working. I'm just working. You think the President is happy? Siguro kung nananatili po ako, sana po, I pray for that. Why do you think, ano yung nagawa mo o ginagawa mo na tingin mong epektibo? Tingin ko lahat ng halos ng fake news, nalalabanan ko talaga. At naipapakita din talaga natin ano ba yung proyekto ng Pangulo. Kasi sa briefing kasi natin, Patrick, before tayo sumagot ng mga tanong, inuuna talaga namin kung ano yung nagawa, ano yung proyekto. So yun yung start namin eh. At bago ako mag-end, another proyekto. Okay, nabanggit mo mga Duterte. Even before joining the administration, would you say you were anti-DDS? Hindi. Hindi? I voted for Digo. In 2016? Yes, 2016. Would you say who you voted for in 2022? No. That's confidential. Okay. Sige. But would you say that you were once or maybe at one point a Lenny supporter? In a way, yes. In a way, yes. Why do you say in a way? Because okay naman si VP Sen. Okay naman si VP Len. And up to now, I think maganda naman din yung ginagawa niya. Wala naman tayong nakikitaan na corruption sa kanya. So magaling naman siya. How much access do you have with the President? Kasi sabi nila, anybody speaking for Malacanang, ang pinaka-importante dyan magkaroon ng access sa Presidente. How much access do you have with the President? Okay, kapag may press briefing, we try to, kasi yung iba namang mga press briefing, hindi naman, it concerns naman not the President Sometimes yung mga secretary. So I have to call. And then with the President, pag may meeting kami, at nandiyan yung issue, talagang right there and then, sir, may issue. Sir, hindi ako pwedeng magsalita nang wala siyang go signal. Okay? Especially with regard to ito. Ang medyo controversial na issue, prime water. Okay. So, sabi ko, sir, may issue. Kasi at that time, nasa campaign period pa Di ba? Alyansa pa So, talaga, sir, ano po ang masasabi niyo dito? Sabi niya, oo nga. So parang nakita niya, malaki na pala. Kasi siyempre yung iba naman mga problema, hindi naman agad pumapasok sa Pangulo yan na ganyan pala kalaki. So nalaman niya, oo nga. Sabi ko, sir, anong gagawin natin dito? Magpapa-investigate ba kayo? Kasi kung ano po yung sabihin niyo, yun ang sabihin ko. Sabi niya, yes. Sa kanya galing. Magpapa-investiga. So yun yung sinabi natin. Is the President one-word answers? Puro ganun ba ang Presidente? Tipid ba siya sa salita? Kasi I just want to be able to picture paano ang Presidente pag wala yung camera sa kanyang private office. Paano siya magsalita? Paano siya mag-communicate sa inyo? Mahinahon pa rin. Mahinahon. As in, tapos minsan medyo, ang Pangulo ganito, minsan, siyempre, matitrigger siya nung issue. May ganon. Kasi ganito, diba, hindi naman nila alam yan Halimbawa, hindi naman nila alam yan. So, sir, I will say that. Okay. Tapos siguro... Ano sasabihin niya? Huwag na. Hindi pa siya sasagot. Tapos, yun naman kasi, ganyan. Basta, hindi ko na sabihin kung ano yung sinabi niya. And then, siguro after 2 minutes, tatawag yan, ito lang sabihin mo. So, yun Kontrolado pa rin. Kontrolado siya. Kahit na pinag-iinit yung ang Pangulo, nandun yung pagiging statesman niya Ito nga tatawag natin kasi may breeding. Hindi siya mag-iinit. Alam niya yung sinasabi niya. Kontrolado siya. Kontrolado niya kung naiinis man siya,
mas madalas pag napipikon siya, tatawanan niya lang or kibit-balikat. Mapapansin niyo, siguro pagka sa kapihan, pag kumibit-balikat yan, parang, may ganun siya eh. May ganun siyang mannerism na parang, ayoko na sagutin yan, too petty for me, parang gano'n. Ganun ang presidente. Napaka-cool. Bahagi ito ng pagiging sinasabi nila na he's a nice guy. Ay, oo, siguro. Kasi hindi talaga siya Magsasalita ng... against. Na ganun. Too negative, hindi. And yet, hindi. parang siguro yan ang nagiging papel mo is ikaw yung taga-sabi ng mga bagay na, alam mo naman, by comparison, mukhang nakikilala ka sa mga matatalas mong retort or comeback pag sa mga pagdating sa mga issue. So, in a way, do you think you compliment the president? Siguro, kasi alam ko naman yung damdamin niya. Diba? Pag sinabi niya, paimbestiga, how can I explain that? I cannot just say it in one word, paimbestiga. So dapat, kasi alam na ng Pangulo, malaki ng issue. So di paimbestigahan natin. So, then I will expound. That's my job. It's to expound kung ano yung sinabi ng Pangulo. Okay, in the past, we've had so many, tawagin na natin, your counterparts in the previous administration. Let's say, for example, during Pino's time, it was Edwin Lacerda and Abigail Balte. Then Duterte time, it was Harry Roque. How would you describe their style and how different are they from your style? Let's start with Harry Roque. Harry Roque, he would always say, the president is just joking. So, hindi ako ganon. Kasi hindi naman nagjo-joke ang Pangulo every time magsasalita siya. At siguro yun lang. Basta kung ano lang yung tama, ano yung nasa batas, ano yung nasa procedure, ano yung sinabi ng Pangulo, yun ang sabihin ko. Hindi ako yung tipong parang pangungunahan ko yung Pangulo sa sasabihin niya. Kasi si Atty. Harry Roque minsan at the time is just joking. Tapos ika-counter yan ni dating Pangulo. No, I'm not joking. Yung tungkol sa paglinis ng mask with the gas, kinounter siya ng dating Pangulo. So it means yung sinabi niyang not joking, it did not come from the president. Do you think you have an easier time than Harry Roque did? Given that yung sinasabi mo na medyo mahirap dating ispellingin yung presidente, si President Duterte, and he had to come up with things na... To justify the words of the former president, yes. Mahirap yun. Kasi iba yung utak, iba yung nasa isip ng dating Pangulong Duterte, iba yung gusto niyang palabasin sa taong bayan para malinis yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. So yun yung mahirap talaga. You never found yourself having to do that? Yes, because... Do you? Have you ever? Na may medyo... nagko-contradict kayo ng sinabi ng Pangulo? Hindi pa, so far. Hindi. Kasi sabi ko naman, kung ano yung mandato niya, ano yung nasa isip niya, ano yung balak niya, doon naman din tayo gumagawi. Hindi tayo magsasabi ng... Napipikon ba kayo kay Eden Santos ng Net25? Hindi. Ginagawa lang nila ng issue. Okay. Tapos, actually, ako nagsabi kay Ma'am Eden, sabi ko, I will fight for you. Especially now, sabi ko, hindi lang kasi ako makakilos because that was not my decision. So, ako, kapag binigyan ako ng go signal at naipagpaalam ko kay Sec Dave na you will be allowed again to ask question, I will fight for you. And I did. So she's not allowed to ask questions now? Before, kasi meron kasing letter na nire-request sa Net25 na kung pwedeng palitan. Hindi naman para hindi matanggalan ng accreditation ng Net25. It's just the reporter. So wala akong magagawa doon. Hindi ko yung decision eh. Hindi kasi ako gumagawa ng decision pagdating, especially during the time na Sec Dave. And now, hindi naman ako eh. Wala sa mandato ko yun eh. You know, but you know, she always circles back to that question na hair follicle test. Diba? I'm sure at some point medyo kahit si Secretary E.S. Bersamin medyo napikon na rin. So, pero naka-smile, di ba? Hindi. Okay. Is that all okay for you? Kasi being members of media, kami rin minsan, di ba, alam mo naman, ang media minsan gusto rin nang iinis. Yes. Yun din nahabol namin reaction. For example, trabaho namin. In other words, magtanong. Yun lang naman trabaho namin, magtanong. Diba? So may mga tanong na hindi minsan nakakatuwa para sa mga kailangan sumagot. Hindi ba kayo napipikon? Hindi ako napipikon. Kaya lang, ang sagot ko... Tingin mo, kaya ko to sagutin. Yung ba yun? Siguro, kaya hindi ka napipikon? Dapat kayanin sagutin. Di ba? Kaya minsan, pag tinanong na ganyan, pansinin mo yung sagot ko doon, paulit-ulit. Lahat ng words ko for that question, meron paulit-ulit. Kaya yata naging meme siya, di ba? So,
kaya ko siyang sagutin ng hindi naman magagalit. Hindi mo kailangan mapikon, especially pag ikaw yung press officer. Sinasabi lang nila, siguro the way I said it, akala nila napipikon, or binibigyan lang nila ng kwento. Nung iba, not There's a Eden, picture doon umikot na parang nag-chami-chami kayo. Yeah, because ayun ako eh. Hindi ako, hindi ako tawag doon. Hindi ka farmer. Hindi ka nagtatanim. Yes, hindi ako nagtatanim ng inis or sama. Hindi talaga ako yon. In your job as being the defender of the president, sabihin, defend dog na, sabi mo kanina, no? In the course of that, marami kang nakakaaway. I'm sure, di ba? Marami kang nakakasagutan, nakakasparing, let's say. Saan? Sige nga. Kasagutan, let's say, si Harry Roque. Kasagutan online lang naman yun. Si VP Sara. Pero I'm sure may ganun. Does it bother you na may mga ganun? O wala rin sa'yo yun? Wala sa akin kasi hindi sa akin nag-start eh. Sa kanila naman. So, ang gagawin ko lang is sumagot. So, every word na sabihin nila yan, aaralin ko yan. Diba? Ba't gano'n ang sinabi niya? So, saka ako sasagutin. Kailangan sumagot. Kasi pag hindi mo yan sinagot, yung mga kasinungalingan nila, mananatili yan sa utak ng tao, iisipin nila, totoo yun. O, like what happened to this Kuwait, travel. Kung hindi ko yan kinat agad, at sinabi kong that's fake, kasi in-splice nila yung video ko, so maisipin ng tao at na mga supporters niya, at gagamitin pang video to or sa kanilang mga TikTok na ako yung fake news, when in fact, in-splice nila yung video. So, kailangan i-correct yun. So, hindi ako nakikipagsagutan. Kailangan ko lang siyang i-correct. Yan. Correct ko lang. Malaking tulong talaga itong si Yuse Claire dyan sa palasyo mga kababayan. Specifically dyan sa PCO. Kasi nga marunong siyang sumagot, marunong siyang sumalag or sumangga sa mga fake news na ibinabato ng kabilang kampo mga kababayan. So tama lang na siya ay niretain ni PBBM dyan sa kanyang posisyon. Kasi siya po ay fit na fit bilang Palace Press Officer mga kababayan. So sana magtatagal pa ito si Yuse Claire dyan sa PCO. So anyways, kasama rin natin si Wing Morales, nandyan rin si Gorgonia Angala, Caroline Campos from Quezon City, hi to Nonoy Florin Hills, nandyan rin si Merna Borromeo, Lorna O. Villanueva, nandyan rin si Hilda Baldomino Pita, Wing Morales, hi to Edwin Santos, ishoutout natin si Nenita Umale from Bustos, Bulacan, nandyan rin si Juanita Gigumo, Mins Niyaka Nolpes, Pitas Mierna, hi to Jeco Jerry Cabreros, Melanie Valencia, Lolo Benito, nandyan rin si Sally Abuan Mills from Melbourne, hi to Rubin Basinga Salindong, Elmer Pinaranda, Melds Libiran, Idalita Islaban, Johanna Toiler. Nandyan rin kasama natin si Lucita Tolentino, Percy Shalana, Shinta Mirioke. Hi to Elda Presley. Nandyan rin si Jeremiah C. Guerrero, Annabel Hoson, John Galinado Ahido. Nandyan rin si Hilary Grace Fernandez Bawiga, Mary Grace. Hi to Nida Ichaka, Sherry Ann Oliva Gadon. Nandyan rin si Lebro Book, Noel Bada Aguilando, and hi to Petronilo Pacala Solayaw Jr. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating commercials. Thank you so much. And before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan. At bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo, at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka, at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsilita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.
Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Pinabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat